Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Kasama mo ang impormasyon at serbisyo sa pagsusuri Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay titingnan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung gusto mo, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga parameter ng korporasyon ng mas detalyado. Ihahambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya EPAM Systems, Inc., ticker, EEM. Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang impormasyon simula noong Hulyo 17, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Organisasyon EPAM Systems Inc. nabibilang sa subkategory Soft Development, 13 kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri. Makikita natin ang mga huling desisyon sa pagtatapos ng video na ito. Pangkalahatang marka para sa kumpanyang pinag-uusapan, 7.5 sa 10 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 0.4 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuuan, makikita na ang average score para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.8 points. Laban sa score na 7.5 puntos EPAM Systems Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya EPAM Systems Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Nakikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga bahagi ng kumpanya EPAM Systems Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus 13.8%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 178.4%. Market capitalization ng kumpanya EPAM Systems Inc. nagkakahalaga ng $10.45 bilyon. At ang market capitalization ng subkategory ay $211 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $3.64 bilyon. Na may subkategory na capitalization na $13 bilyon. Sa paghahambing ng market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi EPAM Systems Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 4.315%. Ang book value ay 28.86%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at book value ng subkategory, good, 1 point. Ang nasuri na organisasyon ay may mga obligasyon sa utang na $0.146 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pag-book ng capitalization ay bumubuo ng 4% ng kapital ng kumpanya. Rating ng pananagutan sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 23. Na may average sa subkategory na 80.1. Rating ng stock exchange price to profit ratio kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $412 milyon. Ang mga kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $683 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1.9. Ang average para sa subkategory ay 9.2. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 1 punto. Ang kita sa huling 12 buwan ay $4,860 milyon. Inaasahang magiging $6.8 bilyon ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 8.5%. Na may average na 11.4% sa subkategory. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos.
Ang bahagi ng kumpanya sa subkategory ayon sa bilang ng mga tauhan ay 41.532%. Na 863% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay $154,000. At sa subkategory ay mayroong $1,487,000. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay $6,700. Na may average para sa subkategory na $18,600. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $79,000. Sa subkategory na $162,000. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 3.3% na may average para sa subkategory na 4.6%. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 41% para sa kumpanya EPAM Systems Inc. Para sa subkategory, ang antas ng RC 14 na ay 50%. Ang kasalukuyang stock valuation ng kumpanya ay nasa $167. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $213. Tignan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon at sistema ng sanggunian para sa pagsusuri ng Stock Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng kumpanya EPAM Systems Inc. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng buy trade sa $166.84 kada share. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo magandang paghahalaga at presyo trend. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 2.1006. Ang stop loss ay nakatakda sa 123.62. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order sa pagtatapos ng session sa Agosto 16 na 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, LEL, ay isang balancing order upang ibenta. Ang video sa deal sa pagbabalance ay magiging o naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang basic o ang pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Salamat madla sa panonood hanggang sa dulo at sa paggamit ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets.